At itong vlog na ito, nagpapakita na itong si Bongbong Marcos na inamin niya na sa kanya po yung kumakalat na text message o chat ba yon, na sinabi niyang unimportant raw itong si VP Sara at pinahihinto niya itong impeachment na gagawin. Planong gagawin ni VP Sara, pinahihinto niya. Pero ang hindi po alam nitong si Bongbong Marcos, ito totoo ito kasi hindi ako kagaya ng ibang mga vloggers na lagi pong nagla-live, nandun na yung nandun sa EDSA, kasi malayo naman ako doon pero plano akong pumunta doon, okay? Masusurprise na lang kayo na nandun na ako, Hindi ako magsasabi sa inyo. Pero hindi ako kagaya ng ibang vlogger na sa isang araw makailang beses na mag-upload o magla-live. Ako, mas inuuna ko kasi yung pinapanood ko lahat ng mga balita. Okay? Pinapanood ko lahat ng balita, pinapanood ko yung mga reaction ng mga audience, ino-observe ko yung taong bayan. Now, ito yung na-observe ko. Ako, walang problema sa mga vloggers na lagi pong nag-a-upload. Sa kanila yan hindi ko kaya yan. Ako, mas nanonood ako sa mga balita. Mas nanonood ako sa mga reaksyon po ng taong bayan sa mga balita. Sa mga live ni VP Sara, sa live ni Bongbong Marcos. Kasi kanina, itong video na ipapakita ko sa inyo ngayon, inamin ni Bongbong Marcos na sa kanya nga yun, yung impormasyon na yun. Okay? Na sinabi niya unimportant si VP Sara. Ang hindi mo alam, Bongbong Marcos ito yung hindi mo alam. Ang hindi mo alam, ang taong bayan po nasusuka na sa inyo. I am just observing Bongbong Marcos. I am just observing sa social media. I am just observing sa Facebook, sa Twitter, lahat-lahat na. Kasi ako bilang vlogger, gusto ko rin malaman kung sino ang mas marami. Mas marami ba ang mga Maka Duterte? Mas marami ba ang Maka Marcos? Nag-o-observe ako. Ngayon, ang hindi mo alam, Mr. Bongbong Marcos, nasusuka na po ang taong bayan. Totoo yan. Kasi lahat ng mga nakita kong balita, ma-ABS-CBN man yan, ma-News 5 man yan, ma-GMA News man yan, ma-vlogger man yan, kung ano-anong vlogger na yan, na binabalita itong mga nangyayari ngayon because sa totoo lang ang usapan ngayon sa mga lahat ng mga mainstream media at mga vloggers, itong mga current na mga pangyayari po ni VP Sara sa panggigipit nila. Maraming salamat Emma Bago. Okay, maraming salamat po sa iyong super sticker po thank you very much. Thank you. Welcome to Donmar TV. Ngayon, napansin ko doon na lahat ng mga reactors, lahat ng mga nagko-comment doon, galit na sa administrasyon mo, Bongbong Marcos. Totoo yan. Kapag ibinalita itong si Martin Romualdez, galit rin sila kay Martin Romualdez. Sa nakikita ko merong mga, ito yung na-observe ko, merong mga pages na mga 1,000 followers or 2,000 followers or 4,000 followers to be maximum. Merong mga pages na paninira ni VP Sara. Ang dami. Pero if makikita mo yung mga page nila, 1K followers. Minsan nga, hindi umaabot ng mga 1,000. Aabot lang ng mga 800 followers, 400 followers. Meaning to say, kabago-bago lamang po ginawa ang mga page na ito.
Hindi ko lang alam na itong mga pages na ito ay bayaran itong mga pages na ito. Kasi kung makikita mo sa Facebook, yung ang dami pong mga pages na mga Maka-Duterte po, mga DDS na mga page. Kitang-kita ko doon, sobrang dami ang mga followers. Merong 200,000 followers, meron ring mga 30,000 followers, ganon. Hindi kagaya ng mga, sabi ko, totoo kaya? Totoo kaya itong mga sinasabi ng mga ilan ng mga vloggers na may connection po sa House of Representatives na marami pong binabayaran na mga tambaluslos vloggers ngayon para magkomento at maninira sa mga post ng mga Duterte. Okay, mga vloggers. Kasi Bongbong Marcos, I hope one of these days, tambaluslos, First Lady Liza, ikaw Bongbong Marcos, I hope one of these days, makita nyo, ma-realize nyo, kahit nga sa YouTube, ang dami na pong galit sa administrasyong ito. Kaya pa, sabi ko, delikado si Bongbong Marcos dito. Delikado. Kasi kung mapapansin nyo sa YouTube, sobrang dami po ang nagla-live sa EDSA. Ang dami pong nagla-live sa EDSA. Lahat doon galit na. Sabi ko, don't tell me this is history repeats itself again. Oh. Sabi ko nga, ako totoo ito. Yung misis ko, yung sa kanyang opisina, kung saan siya nagtatrabaho, sabi niya, kaunti lang sila doon na Maka-Duterte. Karamihan doon sa kanilang opisina, ayaw kay former President Duterte. Okay? Sabi naman ng kapatid ng misis ko sa kanilang paaralan, kasi nag-aaral pa yung kapatid ng misis ko. Sabi raw niya, Duterte siya. Pero yung mga kaklase niya, lahat raw galit rin ng mga Duterte. Pati yung mga teachers raw, galit raw sa mga Duterte. Pero may napapansin kami. Okay? Kasi may nakwentuhan kami kanina Yun ang topic lagi namin. Itong bangayan ngayon ng administrasyon na ginigipit si BP Sara. Sabi ng kapatid ng misis ko, ang napapansin niya, ang mga galit sa mga Duterte ay itong mga millennials. Millennials ba tawag yun? Mga Gen Z. Yung mga bata. Yung mga college students. Yun yung mga galit. Sabi ko sa sarili ko, ito yung mga bata na kumakampi dati kay Leni Robredo Di ba kung matatandaan nyo? Pati rin sa opisina ng aking misis, I don't wanna mention, pero sabi nila, yun rin yung mga kakilala niya dati nung panahon ng kampanya na kumakampi ni Leni Robredo. Okay? So meaning to say, itong mga supporters ni Bongbong Marcos ngayon, ito yung dating mga Leni Robredo supporters na nakisali na rin sa away na ito. Magko-comment na lang sila sa Facebook kasi galit sila sa mga Duterte. But it doesn't mean remember, Bongbong Marcos, it doesn't mean na loyal supporters mo ito. Ngayon lang yan Tingnan nyo what happened. Itong si Franz Castro, galit na galit. Ginigipit si BP Sara, ginigipit si Tatay Digong, si Hontiveros, si Trillanes, si De Lima, si Jokno, si ito galit sila. Di ba? Huwag mong isipin, Bongbong Marcos, na itong mga taong ito, Leni Robredo, I know, hindi naman nakisali si Leni Robredo ngayon. Tahimik si Leni. Si De Lima, si Jokno, si Trillanes, si Hontiveros, huwag mong isipin, Bongbong Marcos, na ito ay kaalyado mo, Kasi, sa panahon ng eleksyon,
meron ring sariling grupo ito. Ngayon, kung akala mo Bongbong Marcos marami kang supporters, yan ang hindi mo alam. Nasusuka na po ang taong bayan. Sa totoo lang, ang taong bayan po ngayon ito lang yung napapansin ko at na-o-observe ko. Magalit na kayo sa akin, sabihin nyo naman kung sabihin nyo naman akong fake news, wala akong pake. But ito yung honest observation ko from social medias down to the X, YouTube, TikTok, sa Facebook, lahat-lahat na. Grabe. Halos ang makikita ko sa mga comment doon, green na heart. Anong ibig sabihin na green na heart? VP Sara. Ang nakikita ko doon, mga kamay na bakal at green na heart. Minsan na lang ako makakita ng yung mga galit na galit sa mga Duterte. Minsan na lang. Meron pa naman. Yeah, I believe na mga supporters yun ni Leni Robredo. Ngayon, wag mong sabihin, kasi sinabi mong unimportant si VP Sara, di ba? Sabi mo, wag nyo na yung i-impeach si VP Sara. Kasi unimportant yan. Sa totoo lang ito yung review, ito yung comment ko sa iyo dyan, Bongbong Marcos. Tama ka na wag i-impeach si VP Sara. Tama ka dyan. Alam niyo ba kung bakit? Kapag ma-impeach si VP Sara, it will have a bad effect on your administration. Alam niyo ba kung bakit? Takot ka na magalit ang taong bayan sa pagpapa-impeach ni VP Sara, and that will lead to the people power na ikaw ay maalis dyan sa Malacanang. Takot ka. Ngayon, unimportant si VP Sara? Baka nagkakamali ka. Siguro, sa administration mo, unimportant ka. Unimportant si VP Sara. Siguro sa mga kaalyado mo, sa mga gabinete mo, sa Kongreso, para sa inyo, unimportant si VP Sara. Di ba? Siguro, kasi nasabi mo yan, Bongbong Marcos, unimportant si VP Sara. Ang tanong, Mr. President, ang taong bayan ba ngayon sa Pilipinas, unimportant ba si VP Sara ngayon? Yan ang malaking tanong. Unimportant ba si VP Sara? Diyan ka nagkakamali. Yan ang hindi mo alam. Kasi po, ang taong bayan, importante po si VP Sara. Importante sa amin. Okay? Ngayon, si VP Sara nagpalabas po ng mensahe na nagpapasalamat po siya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Especially yung mga doktor, especially yung mga tumutulong na mga abogado sa kanya, nagpapasalamat po siya. Okay? Yan, dalawa pong ipapakita ko ngayong video. Okay? Yung kay Bongbong Marcos at yung kay VP Sara. Okay, pero bago ang lahat bago ako makapagsimula kasi pasalamat ako ng pasalamat dito sa mga nagpapakulay. God with you all. Yan, sabi ni Ma'am or Sir Vicor. Wing Bihag, support lang po kami namin sa channel ninyo, sir, kasi nakakabalita lang po kaming mga OFW, sa media lang po kami makibalita. Oo nga sometimes yung ating mainstream media hindi naman lahat binabalita nila, di ba? Sometimes pinipili nila. Pero ang nakakatawa nga kasi pati yung mainstream media ngayon sa News 5, GMA at ABS-CBN, lahat doon supporters na ni VP Sara kung makikita ninyo. Grabe, makikita mo talaga yung kamay na bakal at yung green, at yan po ang hindi alam ni Bongbong Marcos. Yan po ang hindi alam ni Bongbong Marcos. So ito, ipapakita ko sa inyo itong ambush interview ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Magre-react po tayo dito. Okay? Wait muna kasi naputol-putol tayo. Okay? Ayan. Wait muna. Ayan. Ayan, play. Wait. Play.
none of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sabi niya, storm in a teacup raw. Kapag ipapa-impeach raw si BP Sara, hindi raw ito nakakatulong sa bansa natin. Alam mo, Bongbong Marcos, baka sayo, di ba? Kung ma-impeach si BP Sara, hindi siya nakakatulong sa inyo. Why? Kasi magagalit ang taong bayan eh. Magagalit ang taong bayan na ang tendency mag-people power at ikaw ay maalis sa Malacanang. Oh. Ngayon, ang taong bayan, kahit, remember this Marcos ha, ito yung hindi mo naiintindihan. Alam mo Marcos, kahit hindi pa ipapa-impeach si BP Sara, gusto na ng taong bayan mag-people power. Kasi sa ngayon, wala nang kakampi ang taong bayan. Wala na pong kakampi. Lahat ng mga kongresista, mga senador, tiklop na ang bibig kasi ayaw lang nila ng gulo. Ang hindi mo alam, Bongbong Marcos, marami po dyan sa kongreso, na tahimik lamang. Oh, totoo ito. Tahimik lang itong mga iilan nating mga kongresista. I'm not talking about the tuwadcom ha. Maraming mga kongresista dyan. Tahimik lamang. Kasi ayaw ng gulo. Ayaw makigulo. Okay? Pero, galit na rin sa pamumuno nitong administrasyon na ito. Oh, totoo yan. Ang tanong, bakit itong si Anthony Taberna, bakit itong si Katunying, galit na rin dito sa mga garapal? Yan, siya mismo ang nagsabi niyan ha. At alam natin, popular itong si Katunying, popular itong si Katunying na supporter ni Marcos. Galit na. Oh, sino pa? Si Lucy Cruz Valdez. Si Ma'am Lucy, alam natin, kilala natin si Ma'am Lucy na dati supporter ito ni Leni Robredo ng mga Pinklawan o Dilawan. Si Lucy Cruz Valdez. Pero bakit ngayon galit na rin itong si Lucy Cruz Valdez? Itong news anchor ng News 5, I think. O GMA ba siya dati? Nakalimutan ko. Galit na rin siya dito sa ginawa ng mga tuwadcom na ito at itong gobyernong ito. Bantayan nyo yan. Bongbong Marcos, bantayan nyo. Kasi baka one of these days, hindi mo alam, Bongbong Marcos, lahat ng mga kaalyado mo, magbabaliktaran yan kaagad. Oh, totoo yan. Babaliktad yan. Kaya wag kang kumpiyansa, Bongbong Marcos ha. Akala mo siguro, kasi presidente ka, ang nakapalibot sa inyo, ngumingiti sa inyo, di ba? Ngiti ng ngiti, masarap yung pakikisama, kasi presidente ka. Ang tanong, what if malapit na ang mag 6 years mo o 1 year before ka matapos yung termino mo? Ang tanong ko sa inyo, Bongbong Marcos, loyal pa ba yung mga congressman mo, senador mo? Yan ang tanong. Ngayon, itong mga government officials at mga politicians na ito, na kaalyado mo, safe lang sila ngayon. Safe lang sila ngayon. Magpapadala lang yan sa alon kung ano yung mangyayari. Pero hindi mo alam, babaliktad rin yan. Hindi kagaganda ng pamumuhay ng mga Pilipino ang pagsusulong ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya para sa Pangulo, hindi na ito dapat pagkaksayan ng panahon sa gitna ng mga usap-usapan na posibleng pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Kinumpirma ni PBBM na galing sa kanya ang kumalat na mensahe na hindi niya suportado ang planong impeachment complaint laban kay Hindi raw suportado ni Bongbong Marcos
ang mga kumakalat na impeachment kay VP Sara. Hindi niya suportado. Alam niyo, sa totoo lang, ito, I'll be honest with you guys. I'll be honest with you. Sa totoo lang, kung kay Bongbong Marcos man itong idea, o meron man siyang advisor, o meron man siyang political advisor, alam niyo, sa totoo lang, magaling. No, sa totoo lang, magaling siya. Itong marami nga sa mga loyalista no mga nagko-comment, sabi nila maganda yung ginawa ni Bongbong Marcos. It's a good move raw. Good move ito na ayaw niya sa impeachment ni VP Sara. Good move. Kasi mismo ang mga loyalista ngayon alam nila. Sila mismo alam nila na kaunti lang ang mga loyalista ngayon. Alam nila na magagalit ang majority of the taong bayan, magagalit kapag si VP Sara ay ma-impeach. At kawawa ang Malacanang dito dahil sila talaga ang pagbibintangan. Totoo yan. Sila talaga ang pagbibintangan. Huwag na tayong maglokohan. So, believe ako sa political advisor nitong si Bongbong Marcos. O kung siya man ang at kung siya man ang naka-idea nito. Tama ka, Bongbong Marcos. Na hindi mo ipapa-impeach kasi takot ka. VP Sara, nakasad din sa mensahe na ipinatitigil niya ang impeachment complaint laban dito. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. May pa-effect pa sila May pa-effect pa sila. Very obvious naman, scripted na naman ito Ang pa-effect pa sila na nag-leak raw yung chat niya o text niya. Tama yan. Ako ang nag-text niyan. Na gusto kong nag-leak na Yeah. Inamin niya na yung nag-leak na text message sa kanya. May pakulo pa silang ganyan Para kasing naglalag May kunwari lang yan na hindi suportado. Correct. Kunwari. Pero sa totoo, Bongbong Marcos, yung pinsan mo na tambaluslos, atat na maging vice president. Pagbigyan mo na. Isulong mo yung impeachment, Bongbong Marcos. Sige, isulong mo. Para sa pinsan mo. Atat na yung pinsan mo. Excited na yung pinsan mo, Bongbong Marcos, sa totoo lang. This does not make any difference to even one single Filipino life. Ayon pa sa Pangulo, Nakaabala. Hindi yan nakaabala para sa inyo. Gusto nyo nang ma-impeach si VP Sara. Yan ang katotohanan. Takot kayo na mapresidente itong si VP Sara Yan ang totoo. Takot kayo. Kasi, nung nag-vice president, yung ating connection, guys. Putol-putol yung ating connection Sige. Kasi, ito yung nangyari. Si Vice President Sara po, nung siya po ay nanalo bilang VP Sara, usap-usapan kaagad na, si VP Sara na ang next president dito. Pagkatapos ni Bongbong Marcos maging presidente, si VP Sara na ang susunod na maging presidente. Usap-usapan kaagad Para, sa totoo lang, parang ayaw na nila kay Bongbong Marcos Gusto na nilang si VP Sara. Swerte ka lang, sa totoo lang. Bongbong Marcos, maswerte ka na si VP Sara ang tinakbo vice president lamang. Maswerte ka nga Diba? Di ko lang alam kung saan ka pupulutin after your term. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. sa harap ng tumitinding iringan ng mga Duterte at Marcos, tila hindi pa naman tuluyang isinasara ng Pangulo ang pinto upang magkaayos sila ng kanyang running mate.
Ma'am Lynn Helen, magandang gabi po. I know, medyo naglalag ako eh. Mapapansin ko talaga, merong naglalag talaga ako dito eh. Oh, sige. Ma'am Lynn Helen, magandang gabi. Noong 2022 elections. Sabi dito ni Charito Pita, no, magpa-drug test ka muna bangag bago mo ipa-impeach si VP Sara Inday. Kaya nga, yan ang sabi ko, bakit nagawa ni VP Sara at ni Pulong Duterte na magpa-drug test? Bakit ikaw, Bongbong Marcos, ang hirap mong magpa-drug test? Ang tanong namin, ikaw ba'y takot? Di ba? Have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Sinabihan siya, kasi sinabi po ni VP Sara, di ba, na point of no return. Meaning to say, sa madaling salita, ayaw na po na makipag-areglo nitong si VP Sara or ayaw na po na makipag-ayos sa administrasyon ni Marcos. Ang sagot ni Bongbong Marcos, never say never. Kasi ganyan ka eh, Bongbong Marcos. Ikaw yung mga politicians na, sa totoo ha, Bongbong Marcos, ikaw yung type of politician na wala kang prinsipyo.